Jeff and welcome back to my channel, Jeff R Vlogs. For today's video, nandito ako ngayon sa NAIA Terminal 3 and medyo lilipad muna tayo. Kasama ko ngayon si Mama at si Papa. Nandun sila sa bandang harapan. So waiting na kami sa aming boarding. So we passed the immigration naman successfully. Medyo may konting questions lang kay Papa pero successful naman nakapass. And then syempre pagpunta namin dito, nagbayad muna kami ng travel tax which is 1,620. Ayun guys, so naghihintay na lang kami ng aming boarding. Ang aming boarding is 6:55 AM. So nandito na kami ngayon, hintay na lang. So papunta kami ngayon ng Osaka. So see you there guys. Ayun guys, so ewan ko, sobrang na-overwhelm ako, sobrang natutuwa ako kasi nakita ko isa sa mga vloggers na pinapanood ko, lalo na sa mga Japan trips nila. Syempre, of course, nandito si JM. Ay, si JM Bangkisho. Hi! Hello! Ayan, so nice meeting you. Nice to meet you. Thank you. Lagi ko pinapanood talaga. Nag-uupo na lang din muna. Oh, sorry, I'm Jeff pala. Jeff. Oo, Jeff. So, lagi ko pinapanood yung mga videos mo sa lalo in Japan kasi na wala ko talagang idea about Japan. So, ikaw talaga lagi ko pinapanood. Lalo na, kunin ko na-upload talaga kasama mo si Papang. Sa Osaka. Oo, sa Osaka. Ayan, din mga dati mo rin video. Ayan. So, ayun, thank you so much. Nice to Natutuwa meet naman you. ako. Ayan, so nice meeting Ingat you. sa Japan. May enjoy Lahat. mo. Oo, ayan. So, ayun na. Nice meeting talaga. Nice to meet you, Hindi ko alam kung Jeff. magkita pa tayo ulit, but I'm so happy nakita tayo Yeah. ulit. Nice to meet Ayan, you. thank you. Ayan, Bye. can I hug you, JM? Yeah. Kasi baka niya tayo magkita. Ay, thank you. Thank you. Yeah. Ingat kayo. Ingat kayo, ingat. Sa boarding na kami, papunta na kami sa aming aircraft. Nakikita ko na siya. Ayun, no. Ayun. Yan, yung Jetstar na yan. Ayan, so diyan kami sasakay. Papunta na kami doon. A few moments later. And touchdown Osaka! We've just landed here at Kansai International Airport. So of course, pupunta muna kami ng immigration. But before kami makarating sa immigration, tignan nyo to. Ito yung arrivals guys. Oh, ayan. Makikita nyo dito. Ayan, sasakay muna ng tren papunta sa kanilang main terminal. Diba, ang taray. Bongga, oh. May ganito pa. So later yan, magra-ride tayo dyan. Now, it's 11:50 AM at ang weather nila ngayon ay 5 degrees. Oh my God, ang lamig. Ito yung kanilang train pamunta sa main terminal. Yan siya. We're here na sa main terminal nila and welcome to Kansai International Airport. Here. Papunta na tayo ng immigration. Nakita ko immigration nila. Ang haba din ng pila. Para rin sa Pilipinas. Tapos na kami sa immigration. Papunta na kami sa baggage claim. Nakita namin sa belt tree kami. So hanapin natin yung belt tree na yan. At ayun si Mama. Guys, ang lamig ngayon, 5 degrees daw. So, hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Naka-jacket naman tayo. Tingnan na lang natin mamaya paglabas. Here's Kansai International Airport. Finally guys, nandito na kami sa loob. So, first thing to do, magpapalit muna kami ng dollar to yen. Ayan, dito sa currency exchange muna kami. Kaya si Mama nagpapalit na ng kanyang currency from US dollar to yen. Para at least naman may magastos naman kami dito. Itong currency exchange, paglabas lang to nung sa North international arrivals nila. So dito kami lumabas, ito na yung nakita namin. Dito na kami nagpapalit. Ayun guys, meron na tayong nakapagpalit na tayo. At least meron na tayong gagamitin dito sa Osaka, Japan. Ngayon, pupunta na tayo dun sa booth nung Wi-Fi na binook ko sa Klook. Ito, actually nakita ko na siya, ito yung Ninja Wi-Fi Kunin ko muna. Ito na, dito natin pipick upin yung Wi-Fi natin na binook natin sa Klook dito sa Ninja Wi-Fi. Actually from the North arrivals. Paglabas mo lang, bandang left, makikita mo na agad siya. So, ito na siya. Ito na guys, yung Wi-Fi na nirentahan natin, na binook natin sa Klook. Kaya, ito yung 4G Unlimited LTE Wi-Fi na ito yung ano lang, mura lang siya, 182 pesos per day. So,
8 days kami dito sa Japan. So, compute nyo na lang kung magkano lahat yun. Pag i-return natin tong wifi na to, dito na rin, may Dropbox sila dyan. So, ayan siya. And then, after naman ng wifi, kukunin naman natin yung SIM card na binook ko rin sa Klook, which is itong Sakura Mobile. Yan, kunin muna natin. Nakuha ko na yung Sakura Mobile na SIM card ko na 4G LTE din na nabook ko rin sa Klook. Parang ang amount niya is nasa 1.4 something. Lagay ko na lang din dyan. Ayan, dito yan sa Sakura Mobile. At I'm happy naman kasi working yung phone ko dito sa SIM nila. Ayan, so ma-enjoy na natin ang Wi-Fi sa buong Japan. Alam niyo, in fairness, nakikita ko lang tong Kansai International Airport sa YouTube. At sobrang na-amaze na ako sa itsura niya. Personal mo na talaga siya nakita. Ang ganda ng interior. Grabe, ang ganda. Tsaka sobrang linis ng airport nila. Actually, hanggang 4th floor ito. So, meron din kasi kami binook na private car airport transfer. At this time, hindi na siya sa Klook. Sa KK Day na siya. Ayun, so, para din siyang Klook. Ganon. Binook namin yung 7-seater. Ayan, so lalagay ko na lang dyan kung ano yung binook namin, no? And then, yung driver at saka yung private car sa 4th floor namin pupuntahan. Maya-maya lang pumunta na tayo doon, pero before kami pumunta doon sa private transfer, pupunta muna kami sa 2nd floor para bumili ng mga IC cards nila, which is yung iCoca, kasi nga nandito kami sa Osaka. Nandito na ako sa 2nd floor, dito sa may train station nila. Ayan, so dito daw makakabili ng iCoca card. Hanapin na lang natin kung saan banda rito. Ay, napakadaming tao at ang lamig. Ay, nakita ko na, ito yun. Sa JR Ticket Office, dito nakakabili na iCoca card. Ayan, punta na tayo dito. Ayan siya, oh. Ayan. So, dito pala bibili na iCoca card, hindi pala dito sa JR Ticket. So, ito siya. Ayan, yan yung booth niya. Ayan, so kuha na tayo. So, ito na yung ating binook na private car transfer from here dito sa Kansai Airport papunta sa Osaka. So, ito yung driver namin, si Mr. Gao Chen. Siya yung kausap ko. So, I think mga 45 minutes biyahe ata to or 40 minutes above. Let's go guys, punta na tayo na Osaka. Ayan sila. So this is a 15-minute travel from Kansai International Airport going to our hotel at Osaka sa Sotetsu Grand Fresa, Osaka, Namba. Ayan. Finally, after almost 1 hour of travel, nandito na kami ngayon sa aming tutuluyan na hotel, which is itong Sotetsu Grand Fresa dito sa may Osaka, Namba. So, let's go. Pasok na tayo para makapag-check-in na at makapagpahinga naman saglit. Ayan siya, oh, back. Oh, ay, wow. Feeling ko meron ka ditong self-check-in na malalaman. Tapos na kami mag-check-in. So, yun nga, 2 rooms yung nakuha namin. Isang single room at isang room for 2 people. So, yung isa doon, ako. Yung isa naman doon, si mama at si papa. So, ang room namin ay room 812 and 811. Of course, sa 8th floor yun. So, ito yung kanilang mga pa-freebies. Ayan, so kumuha lang kayo dyan kung ano yung mga kailangan nyo. Ayan, iba-iba lahat yan. May mga coffee, sugar, tea, cream, mga razor, cotton, and everything. Ayan, so nandyan na lahat yan. After naming mag-drop ng mga luggage sa room namin, bumaba kami agad. At naghanap agad ng near restaurants dito sa hotel kasi nga gutom na kami, di ba kami nagla-lunch. Ayan siya, oh, ayan. So ito yung nakita namin na resto. Ayan, ayan siya. Ang cute niya. Yung way ng pag-order dito, ganito na. O, di ba? High-tech. Ayan, so ganyan na siya. Dito ka na mismo mag-order. Tapos kung tatawag ka rin ng waiter, dito na rin. Ayan. And ito muna yung mga in-order namin. May yakisoba, ito yung deep fried chicken, tapos ang kanilang Japanese rice. Ayan. Sarap ng chicken, crispy siya. Tapos sasamahan mo pa ng rice nila.
Tikman ko nitong yakisoba. Ay, masarap din, malasa. Kung nasasarapan kayo sa yakisoba ng Pilipinas, mas masarap talaga ang authentic na yakisoba dito sa Japan. Nagbayad na kami ng bill namin at ito yung proseso ng pagbabayad nila. Ayan. So, diba, ang high-tech na talaga niya. Actually, madali lang naman siya kasi may English naman dito. So, maintindihan mo siya ng bongga. Ito yung labas ng resto na kinainan namin. Ayan siya. Actually, sa labas pa lang mukhang masasarap talaga yung pagkain. And obviously, masasarap talaga yung food nila. Very authentic. Grabe talaga yung lamig dito. March na, pero ang lamig pa rin talaga. Hindi ko talaga in-expect na ganito pa rin kalamig. Kasi, ang sabi sa akin ng friend ko, parang Baguio na lang daw yung lamig. Kaso hindi mas malamig pa talaga. Ngayon, nasa parang 7 to 8 degrees ngayong oras na to. Ano na ngayon 4 p.m. Mag-quick room tour muna tayo. So, ito nga, nasa 8th floor tayo. Ito yung room ko. Room 812. Single room siya. Ayan. So, pagpasok natin ganyan, ayan, nandito pa yung jacket ko. Yung room, hindi naman ganun talaga kalaki. Actually, expected ko naman talaga na hindi siya ganun kalaki kasi nakikita ko naman sa vlog. So, saktong pang-isahan lang talaga. Yung tipong matutulog ka lang. Pwedeng-pwede na to sa inyo. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, meron isang single bed lang dito. Ayan, with 2 pillows na nandyan. Of course, yung bag ko. Dito sa side na to, nandito yung TV nila. Okay, and then this one, ayan yung mirror. Ayan, sana nakita ako. Tapos meron silang desk dito, and then yung mga stuff ko nandiyan. At bumili kasi ako ng food sa 7-Eleven, nandiyan na rin. Ayan, so meron din ditong maliit na upuan. Ayan, tapos yun ang kanilang phone pag may kailangan ka. Tapos banda nga rito, ayan yung mga sabitan ng gamit mo. And on this side, ayan, kung gusto mo magkape, pwede rin naman. And then, meron ditong mini ref. Punta tayo dito sa, CR or comfort room. Ito ang kanilang toilet. Of course, yung pangmalakasang high-tech na bowl nila. Kasi dito yung sink. Meron ditong maliit na bathtub. And then, of course, ayan yung salamin. And of course, yung mga nila, ayan, may mga shampoo, body wash, conditioner. Actually, ang cute ng CR. Pwede na to talaga asing pang-isahan lang talaga. Ayan o, diba? Pakita ko na rin sa inyo kung ano yung view from this room. Ayan. So, ayan siya. Okay naman yung view. Puro building nga lang. From this time, papunta kami ng Dotonbori. Sobrang lapit lang ito sa hotel namin. As in, walking distance lang talaga. Ito siya, oh. Ayan yung Dotonbori, oh. Dotonbori Street. Ayan. So, pupunta kami dyan. Tingnan namin kung ano yung mga pwedeng makain namin dyan. And, syempre, gagala na din kami. Ito yung famous na yung king crab na nakikita ko. Ayan guys, patawid na kami. So, ito na yung Dotonbori Street. Sobrang lapit lang sa hotel namin. So, ito na siya. Ang daming tao. Ayan siya. Grabe, ang ganda. Ang ganda nga sa gabi. Sobrang ma-appreciate mo tong Dotonbori sa gabi. Tapos, ito nga yun, yung napapanood ko sa mga vlogs. Yung sikat na king crab na gumagalaw-galaw pa. O, diba? Bongga. Ganda, oh. Dito, ang daming makikita, ang daming pwedeng mabili, at puro food din dito. Grabe, sobrang lamig. Si Mama balot na balot. Ano ngayon 6 degrees. Lamig? Oo, sobrang lamig, 6 degrees ngayon. Ah, grabe yung lamig, oh. I-explore natin itong Dotonbori, and then tingnan natin kung ano mga pwedeng mabili, tingnan din natin kung ano mga pwedeng makain. Kung makikita nyo, may mga tax-free shops din dito sa Dotonbori. Like ito, ayan, tax-free yan. Tapos dito sa banda rito, tax-free din. Ayan, oh. Diba? Ang ganda. Sana sa Pilipinas tax-free din, charing. Pumili ako na itong fruit nila na parang may coated. Nakikita ko na to sa Philippines pero hindi ko pinapansin. Pero din sa Dotonbori, syempre pansinin natin to dahil nandito tayo sa Japan. Tingnan natin to kung masarap, ha.
Ay, grabe ang sarap. Yung tamis niya, sobrang tamang-tama lang. Grabe, for only 200 yen. Ang sarap nito. To strawberry na to. Parang gusto ko bumili ulit. Next naman natin titikman itong Jumbo Takoyaki. Ayan yung prices niya. For 6 pieces, 680, 8 pieces, 780, and 12 pieces, 1,080. Tapos ayun ko may mga sauce pa siya. Ayan. Niluluto pa. Maghihintay na daw kami ng 5 minutes. So order kami ng takoyaki dito. And in fairness, malaki naman talaga. Ano yan? Binigay ko, nilalagay na yun. Baka pork yan. Hindi, walang pork daw. Medyo po lang pork. No pork. Wala, tinanong na ni Jeff kanina. Ano lang yun, no? Dahon lang. Arigato. And ito na nga yung Jumbo Takoyaki. 6 pieces lang yung in-order ko. So, tikman natin to. Ayan. So, dito siya namin nabili. In fairness, masarap siya. Malambot. Very chewy. Ang dali niya kuyain. Ibang-iba talaga yung takoyaki dito sa Japan. Very authentic din talaga siya. Ang sarap. Grabe. So ito na nga guys, finally nakita na natin yung famous na Glicoman dito sa may Osaka, sa Dotonbori. Ayan siya, o diba? Nakikita ko siya sa YouTube pero finally nakita na natin siya. Ayan, so ito yung river oh. Gusto ko magpa-picture kaya lang walang magpa-picture sa akin eh. Sa selfie ko na lang mamaya yan. Grabe, ang ganda nitong Dotonbori dito sa Osaka. Sobrang lively nitong gabi na to. Tapos sobrang lamig pa. Nakikita ko yung yung usok sa bibig ko. So sobrang lamig. Ayan again. Ayan ang Glicoman. Ayan siya. Finally, nakita natin siya. Bababa ako dun sa bandang river kasi mas gusto ko masilayan si Glicoman banda doon. Ito kasi ang dami na ipapapicture eh. Dito sa baba walang masyado. So, ayan, puntahan natin dito sa bandang baba para mas makita natin siya ng bongga at mas ma-appreciate naman natin. So, here ako. Dito ako pupwesto. Ayan siya guys, mas kita rito. O, diba? Bongga. Ang ganda. And ito naman yung river na famous din dito sa Dotonbori. Ayan. So, pwede kayong sumakay dyan. Alam ko may bayad nga lang. Pero alam nyo, gusto ko rin sana i-try. Hopefully matry ko sa mga susunod na araw. Ayan no. Ang ganda. Ayun, so mas maganda siya rito. Kitang-kita. Ayan. Oh, ayan siya. Diba? Hindi ko mapapagano ka na lang. Hindi naman ako na-aware na si Spider-Man ay nandito rin sa Dotonbori. Nakakaloka. Grabe, ang dami talagang tao dito. Pero ang saya, kahit madaming tao. At least lively talaga yung gabi natin. Ayan. So again, meron palang pamain din dito. So again, ito yung river.
sa Dotonbori. Ayan siya. May pa-concert din pala rito. Actually, hinahanap ko kasi yung 10 cheese coin ba yun? Yun. Nakikita ko lang din yun eh. Very trending kasi yun and ang dami rin bumibili. So hindi ko alam kung saan banda dito yun. Subukan natin hanapin. May nakita ko dito. Try kong bumaba. Ito na may sa other side ni Glicoman. Baba tayo rito. Tingnan natin kung nandito yung hinahanap ko. May mga nakita kasi ako mga nakapila dito. Grabe yung salamin ko. Nagmumuhay sa sobrang lamig. Ngayon ay 5 degrees. Subukan kong tignan kung nandito banda. Sana nakita ko. Sana nandito siya. Ayun, taray. Pero nandito ano. Hindi ko alam kung ano rin ito. Salt chicken. Original salt chicken. Parang gusto ko itry ito. Itong original salt chicken. O kaya yung garlic soy sauce chicken. Nakikita ko rin itong ice cream na to. Ang sabi masarap daw siya. Itong cremia. Pero kasi medyo pricey eh. 800 yun eh. Pero sabi naman daw masarap yan. Ito yung mga different flavors niya. Masarap. At nandito pala ang donkey. Ayan siya oh. Dito pala ang donkey. So, sa mga susunod na araw pupunta kami rito. Mukhang nakita ko na yung 10 yen cheese coin. Nandito siya. Pero ang daming pila. So tingnan natin na kung makakapila tayo. Kung makakabili tayo. Gusto ko to. Bibili ako nito. Makikipila ako. Medyo mahaba lang yung pila pero tsatsagain natin to. Dahil ito nga yung hinahanap ko dito eh. Tikman natin to. Ayan, malapit na tayo. Konti na lang. Ilan na lang yung mga nasa unahan natin tapos ako na. Ayan, bibili ako ng dalawa, 500 yen isa. Dalawa bibiling ko para yung isa sa akin, isa kay mama para matikman din nila. So, dito pala tayo magbabayad. Bibili na lang ako ng isang cheese at isang custard. Ito na siya. Ito yung custard, ito yung cheese. So magkaiba pala sila, no? Akala ko cheese lang siya, may custard din pala. Tikman na lang din natin pareho yan. Papatingin ko na din kay mama mamaya. Uwi ko na lang sa hotel yan. So ayan siya. Grabe, mukhang sarap, no? Since nakabili na ako nitong 10 cheese yen coin na ito, babreak na ako ng hotel sa Sotetsu, tapos doon ko na lang siya titikman, both cheese and custard. Malapit lang naman tayo dito sa Dotonbori. Anytime pwede naman tayo bumalik dito. At tikman pa natin yung ibang food na hindi pa natitikman dito. So yun lang muna guys for today's video. Again, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa first day namin dito sa Osaka, Japan. At sana sa mga susunod ko pa pong mga vlog at video dito sa Osaka ay muli ko kayong makasama. Hanggang dito na lang muna at see you on my next video. Bye-bye!